agad upang mas mapabilis ang pagbibigay ng ayuda, ang mga hindi nakarehistro ay maaari pa rin makatanggap ng second tranche ng SAP kung sila ay kwalipikado base sa validation ng ahensya. Ang DSWD, sa tulong ng AFP at PNP at sa koordinasyon natin sa mga LGUs, ay magsasagawa rin po ng manual payout. Karagdagang katanungan, Yusek, for those beneficiaries who chose cash as mode of payment kasi wala po silang bank, GCash or PayMaya accounts, papaano daw po nila matatanggap ang kanilang cash aid? Mula pa rin po kay Chay ng Manila Bulletin. Sa pamamagitan ng Relief Agad, maaaring matanggap ng mga benepisyaryo natin ang kanilang cash assistance sa pamamagitan ng isang e-wallet account na tulad ng GCash o PayMaya o alinman sa 58 bangkong kasapi ng PesoNet. Kasama dito ang Land Bank, ang BPI, BDO, Metrobank, Security Bank, Union Bank, RCBC at iba pang mga bangko. Kung sakaling walang GCash, PayMaya o bank account ang benepisaryo at iba pang miyembro ng pamilya nito, ay maaari pa rin nilang matanggap ang cash assistance sa pamamagitan ng iba pang pamamaraan ng DSWD ng pamimigay ng ayuda, alinsunod sa alituntunin ng programa na tumatalima sa patakaran ng IATF katulad na lamang ng direct cash payouts. Ayon sa Memorandum Circular 7 Series of 2020, at ito ay ang nakasaad, DSWD may resort to the following distribution schemes: direct cash payouts, payment through electronic or digital means, cash card payments, transfer of funds through other NGAs and LGUs, or any mode to expedite the distribution of assistance. Maraming salamat po sa impormasyon na iyan, Yusek Pahe. Susunod po na katanungan, ano ang gagawin ng DSWD ngayong sinuspinde ang implementation ng Balik Probinsya upang i-prioritize ang mga locally stranded individuals dito po sa Metro Manila? Kasalukuyan po tumutulong ang DSWD sa pagsasakatuparan ng layunin ng ating pamahalaan na maihatid pa uwi sa kani-kanilang mga probinsya ang mga LSI o yung tinatawag nating locally stranded individuals sa Metro Manila sa pamamagitan ng programa ng Hatid Probinsya o Hatid Probinsya Program. Ang Hatid Probinsya Program po ay isang programa na kinabibilangan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ito ay pinangungunahan ng DILG. Ang ahensya ay handang magbigay ng tulong sa ating mga LSI bilang suporta sa programa. Sa katunayan, nakapagbigay ng socio or psychosocial assistance, tulong pinansyal, mga sleeping kits, at sanitary kits ang DSWD sa 1,202 na locally stranded individuals. Ito po ay katumbas ng 2.19 million pesos. Sa ngayon po ay patuloy ang ginagawa ng ating ahensya sa pag-agapay sa ating mga stranded na kababayan. Susunod po na katanungan, Yusek, mula naman po kay Michelle Abad ng Rappler. What is the comment of DSWD on House Resolution number 973, which Congress filed this week calling for an investigation into delays of the distribution of SAP? Some criticisms include the lengthy and complicated application procedure and allegedly not taking into account suggestions from local officials on how to streamline the process. Yusek, reaction po. Ito po ay ginagalang ng DSWD. Ang mga legislators, ukol sa kanilang intensyon na siyasatin ang naging delay o pagkabalam sa implementasyon ng SAP. Para sa DSWD po, ang nasabing pagsisiyasat ay isa ring pagkakataon upang tumugon sa mga katanungan ng mga mambabatas at mabigyan ng linaw at maipaliwanag ang mga proseso na isinagawa upang mapanatili
ang integridad ng nasabing programa. Umaasa rin po ang kagawaran na sa masusing investigasyon, maaaring makapagbigay ang mga mambabatas ng mga rekomendasyon sa loob ng hangganan ng batas na posibleng magamit sa mga iba pang programa. Handa po ang DSWD na magbigay o ibigay ang buong kooperasyon sa magiging pagdinig sa House of Representatives ukol sa Social Amelioration Program. Maraming salamat po, Yusek, para sa pagpapaliwanag na iyan. Susunod po na katanungan, tapos na po ba ang distribution ng first tranche? Sa ngayon po ay may 1,556 sa 1,634 na LGUs ang nakapagkamit ng 100% na completion rate sa pamamahagi ng SAP. Sa pangkalahatan po, umabot na sa 99.8 billion pesos ang naipamahagi sa mahigit kumulang 17.6 million na benepisaryo ng SAP. Maraming salamat po, Yusek, gayon din sa ating mga media partners sa inyo pong mga naging katanungan. Sana po ay naipaliwanag ng gusto ni Yusek ang mga kasagutan sa inyo pong mga isinumiting mga katanungan. Ngayon naman po ay muli nating tawagin si Yusek Pahe para sa kanyang pangwakas po na mensahe. Muli pong inuulit ng DSWD ang kahalagahan ng proseso ng validation. Mahalaga ito upang matiyak na ang pondo ng bayan ay maibabahagi lamang sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga pamilyang lubos na naapektuhan ng krisis na kasalukuyan. Humihingi po kami ng dagdag na pag-unawa at tinitiyak po namin na maipaabot ang second tranche ng ayuda sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po at magandang hapon po muli sa ating lahat. Manatili po tayo sanang ligtas. Maraming salamat po, Yusek. At dito po nagtatapos ang ating programa. Muli, salamat po sa PCOO, RTVM, PTV4 at Philippine Broadcasting Service para po sa pagsasahimpapawid ng aming virtual presser ngayong hapon po ito. Maraming salamat, magandang hapon sa inyong lahat. If we give the right information, let us consider that as part of our civic duty. The fight against coronavirus is an arduous and protracted one, but this is a battle worth fighting and winning for. The fight against COVID-19 starts at your doorstep. Para tugunan ang dagliang pangangailangan ng bawat Pilipino dahil sa epekto ng COVID-19, pinagtibay ang Republic Act 11469 o ang Bayanihan to Heal as One Act. Sa bisa nito, magkakaroon ng kaukulang ayuda ang mga nasa sektor ng agrikultura na lubhang apektado ang kabuhayan dahil sa umiiral na enhanced community quarantine. Ang cash assistance for rice farmers ay one-time financial assistance para sa mga magsasaka na ang lupain ay hindi hihigit sa 1 ektarya. Ang mga benepisyaryo ay kailangan nakarehistro sa Updated Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Ang SURE o Survival para sa bayan. Value chain and logistics at water. Kasama po natin ngayong araw, ngayong hapon, ang isa sa busy na opisyal ng Department of Agriculture, ang Director po ng Bureau of Animal Industry, walang iba kundi si Dr. Ronnie Domingo. Doc? Magandang hapon po, Sec Noel, at sa ating po mga masugid na sumusubaybay sa atin, lalo na po yung paborito po tayo ng baboy sa manok. Po. Siya po mismo magbibigay ng update tungkol sa mga issue at bagay-bagay tungkol sa industriya ng paghahayupan. So again,
Doc Ronnie, so I'll give you the floor. Salamat po, ASEC, at sa ating po mga nanonood, ay bibigyan ko po kayo ng maigsi po na situationer tungkol po sa African Swine Fever dito po sa Pilipinas. At makikita niyo po sa inyong screen po ngayon yung ating pong report na pinakikita po natin sa ating mga leaders po sa ating Department of Agriculture. Makikita niyo po sa bandang kaliwa, mayroon po diyang mapa ng Pilipinas at hindi naman po ganyan kagrabe ang African Swine Fever. Nilakihan lang namin po yung tuldok para makita po ninyo kasi mga barangay po yan. So yan po yung kalat ng African Swine Fever dito po sa ating bansa. Sa bandang kanan naman po, makikita nyo dyan yung mga probinsya na meron pong naitala na maraming kaso ng African Swine Fever. At kung inyo pong mababasa yan, number 1 po ang Bulacan, pangalawa po ang Pampanga, pangatlo ang Nueva Ecija, at yan pong tatlo po na yan ay nasa Central Luzon. Kaya ASEC Noel, kapag may nababalita na tumataas ang presyo ng baboy, karaniwan po dito po sa lugar na ito. Kasi yan po ang tinamaan po ng African Swine Fever. Sige po. At dito po sa bandang gitna, makikita po ninyo na 8 rehiyon na ang ating mga lugar na may African Swine Fever. Kung meron po tayong 18 region ASEC ay About 1/3. Opo, ang merong ASF. Kung meron tayong mga 80 na provinces, 25 na po doon ang merong African Swine Fever. At sa kasalukuyan po, yung pong ginagawa ng gobyerno, ASEC, kapag nagkaroon ng report, ang gagawin po natin dyan, depopulation. Okay. Kukuhanin po natin yung mga may sakit at pati po yung wala pang simptomas, ay isasama na rin natin sa depopulation. Doc, may pagbabago na ata yung 1/7 protocol. Mukhang ginawa nating mas masugid na para hindi naman masyadong marami ang makakal. Tama po yun. Paki-explain po yun. Opo. Kasi po dito po sa ginawa po natin, marami po sa mga nagsagawa ng pagkontrol ng African Swine Fever. Dahil nakakamatay ito, kapag tinamaan po yung isang lugar, ang gagawin po nila dyan ay i-depopulate nila yung mga baboy sa loob ng 1 kilometer. Pero doon po sa mga report na binigay po natin mula po sa local government units, ang mga 15% lang ASEC, mga 15 to 20% lang yung merong itsura na may sakit ng ASF. So sabi nila, sayang yung 85%. So sabi ni Secretary, pinag-usapan din po ng technical group po natin, litan po natin yung depopulation zone. Okay. So ngayon po magsisimula muna tayo, doon muna sa tinamaan po na African Swine Fever. ASEC meron po dyan na may graph. Total na po natin ay 298,000. Kulang-kulang 300,000. Ilang percent po ito ng buong population ng mga around 3% po yan. So maliit pa. Maliit. Maliit Kasi yung 3 baboy sa 100 ang tinamaan. Pero ASEC, ito po yung nireport po sa atin. May mga nabalitaan po tayo na sa takot nila, inaganan nila yung pagkatay ng mga baboy nila. So yun po yung gusto po natin na mabilang din po. Makikita nyo ba dyan sa baba yung graph po natin? At ito po, lakihan po natin yung graph. So kung nagkaroon po tayo na ACQ noong March, mapapansin po ninyo bago mag-March ay may 2 waves na tayo na African Swine Fever. September, bandang September, bumaba siya ng November, tapos ay nagkaroon tayo ng Christmas break, nag-uwian, may mga pasalubong na karne. Ayan, kumalat na naman noong February. At nakita po natin na ASEC na kaya kumakalat siya, yung mga traders. Yung paggagalaw ng mga baboy na may sakit. Kaya na nag-ECQ, nung March na, bumaba na ngayon ang kaso ng African Swine Fever. Kung bago mag-ECQ, mga around 60 cases per million pigs. Pagkatapos po ng ECQ, nasa 20 na lang tayo. ito sa Mayo, Hunyo, Mababa na po siya. Ang ibig sabihin niya po, mga ilan yan reported na ito ngayon. Hindi ko po nakakuha po yung